mga kababayan, dito tayo kay Harry Roque. So, ngayon mga kababayan, kumalat ang balita ngayon, Ma'am Silpa Glory Hilo po, na si Harry Roque ay nagmamakaawa. Live ang hearing, makita natin. Kaya nga, Ma'am Nit Vlog. So, si Harry Roque, mga kababayan, ay nagmakaawa nga sa Interpol na huwag siyang isali sa red notice. Naku po, mga kababayan, bakit? Bakit nga ba? Ito po, hanapin ko lang mga kababayan. Nagmamakaawa si Harry Roque, mga kababayan, huwag daw siyang ilagay sa red notice at huwag daw siyang isali. Ito po. Balita po ito mga kababayan ng News 5, no, ng TV5. Ayan. Harry Roque. Ayan mga kababayan. So ano ang sabi dito? Nag-request sa Interpol si Harry Roque. Ang sabi, ibinahagi ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na hiniling niya sa Interpol na huwag siyang isailalim sa red notice dahil sa kanyang asylum application. So, Harry Roque, ikaw na pala ang nasusunod ngayon. Ayon kay Harry Roque, tinanggap umano ng Interpol ang kanyang oposisyon sa request ng Pilipinas na mailagay siya sa red notice. Pinagsusumiti umano siya ng English translation na may mga patunay na nag-apply siya ng asylum sa Netherlands at Austria. I don't know if I'm delisted but I can confirm I'm not in the red notice alert. No, I have conferred with the Austrian police and they will have told me that I am not in the red notice or alert notice, ang sabi ni Roque. So, ang sabi niya, wala daw siya, kinonfirm daw niya sa Austria police, wala pa daw siya sa Interpol. Ma'am Princess Paris Silo po. So, ngayon mga kababayan, no, pakinggan natin yung interview ng News 5 kay Harry Roque kung ano ang sabi niya na kinonfirm daw niya sa police ng Austria, wala daw siya doon. No, ito po. Ay, wait lang. Ito po mga kababayan, pakinggan natin. Joining us this afternoon is former presidential spokesman Harry Roque. Sir, magandang hapon and thank you for joining us today. Magandang hapon at Wait lang, may ads lang mga Download kababayan. Trip.com now for great travel deals and easy flight and hotel bookings. Trending in metal crafts. Hello po mga si Rina Andres. World-leading B2B e-commerce Kay Ma'am marketplace. Silpa Glory. Also joining us this afternoon is former presidential spokesman Harry Roque. Sir, magandang hapon and thank you for joining us today. magandang hapon at karangalan po. Okay, First things first, where are you, attorney? I'm in Austria, Vienna, Austria. Oh, so bumalik na po kayo doon. Yes. Because your asylum application is being handled there, correct? Yes, it is. According to the Dublin rules, since Vienna, Austria issued my visa, it is Vienna, Austria that must process my asylum application. Has there been any update of the status of your application? So ito pa lang mga kababayan, sinungaling na si Harry Roque. Kasi bakit? Ganito po kasi mga kababayan. Noong lumipad po si Harry Roque papuntang Europa ay sa Vienna, Austria po ang kanyang bansang binagsakan. From Dubai or Abu Dhabi, pumunta siya ng Vienna, Austria. So ngayon mga kababayan, pagdating niya sa Vienna, Austria, tumawid siya ng Netherlands. Kasi nandun si Sarah, si Robin, at yung mga grupo ni Digong noong ikinulong si Digong. So ngayon mga kababayan, once kasi na ikaw ay asylum seeker, according sa aking pananaliksik, no, at kwento rin at share sa akin ng mga nakakaalam pagdating dito sa asylum, no, na kung halimbawa pupunta ka ng Europe, yung unang bansa na binagsakan mo or nilandingan mo, doon ka dapat mag-apply ng asylum. So, galing Abu Dhabi si Harry Roque, lumipad ng Vienna, Austria, tumawid ng Netherlands nung minute niya si Sarah at si Robin. So ngayon mga kababayan, according kasi sa batas, sa Europa, kapag nagsika ng asylum, kung unang bansa na nilapagan mo, doon ka mag-apply. So ang ginawa ni Harry Roque mga kababayan, pagbaba niya ng Vienna, Austria, tumawid siya ng Netherlands. So yun nga sa batas ng Europe, kung saan ka unang naglanding, doon ka mag-apply, doon ka tawag dito, mas possibility pumasa or matanggap.
Pero pag-aaralan pa. So ang ginawa niya mga kababayan, nilabag niya ang batas ng Europe. Lumipad siya mula Abu Dhabi pa Vienna, paglanding niya tumawid siya ng Netherlands. So pagdating sa Netherlands, doon siya nag-file ng asylum sa Netherlands na alam naman niya na hindi talaga siya tatanggapin doon. Ngunit mga kababayan, kalaunan dinenied siya ng Netherlands, pinabalik siya ng Vienna, Austria. Kasi doon nga siya pwedeng mag-apply. So ngayon mga kababayan, sinadya ni Roque na tumira ng Netherlands for how many months kahit alam naman niya na hindi talaga siya tatanggapin sa Netherlands kasi bawal nga sa batas yun. So ngayon, hindi naman agad-agad ma-replyan ng Netherlands o Dutch government ang asylum niya. So inantay niya hanggang sa mag-reply ang Dutch government. So nanatili siya doon habang wala pang anunsyo or komento ang Dutch government sa kanya. So, pinanatili niya doon ang sarili niya na ginawa niyang tanga, na basta makatakas lang siya sa Pilipinas, ginawa niyang tanga na alam naman niyang hindi siya tatanggapin doon kasi hindi naman siya sa Netherlands lumapag, kundi sa Vienna, Austria. So, ngayon, nung naalala ninyo na hinuli nga siya ng mga pulis, pinadeport siya, pinabalik siya ng Vienna, Austria kasi yun yung motherland na nilandingan niyang una. So, ngayon mga kababayan, ang nangyari, so Kent, ngayon, nasa Vienna na siya, pwede ba siyang mag-apply? So, ito po ang tanong mga kababayan. Hindi na po siya pwedeng mag-apply. Bakit? May record na kasi siya na nilabag niya ang protocol ng Europe. Dapat kung unang linlapagan mong bansa, doon ka mag-apply. Hindi ka doon sa bansang pangalawa. Inilabag niya. So, ibig sabihin, hindi siya ni-reject siya sa Netherlands. Sa madaling salita, rejected na siya automatic sa Vienna, Austria. So ngayon, ang hihintayin na lang niya ay ang red notice. Pero pinasinungalingan niya, naka-block pa ang passport niya. So paano pa siya mag-apply ng asylum ngayon sa Vienna, Austria? I-block na nga ang passport niya. So wala na, mga kababayan. So ginawa niya kasing tanga ang sarili niya. Di sana doon siya nag-apply sa Vienna, Austria. Tapos, ang problema lang kasi kung sa Vienna siya nag-apply, hindi siya makapunta sa Netherlands, kila Sara, kila Digong. Hindi siya makakain ng humba doon. Hindi siya makipag-away. Hindi niya pagsilusan si Alvin at si Tio Moreno na magjowa. Kaya nga naghiwalay yun dahil sa kanya nagselos siya. Oo. So ngayon mga kababayan, di ba nadagdagan pa yung ating kwento. So ngayon mga kababayan, naka-block na ang passport niya, wala na siyang ibang, hindi na siya pwede mag-apply ng asylum. Wala na siyang passport. Anong ID i-apply niya dun? I-blacklisted na nga siya. So ito po ang pinaliwanag niya na wala daw siya sa red notice ng Interpol. Kinonfirm daw niya sa Vienna, Austria Police na andun ba daw siya, nakalista ba daw siya. Harry Roque, wag tanga. Wala ka pa talaga. Kasi bakit? Hindi pa kasi yan agad-agad na proseso. Kung kukuha ka nga ng visa, paglilipad ka ng Amerika, di ba? Or sa ang visa country, di ba? Matagal bago ka aprubahan. Hindi naman yan ura-urada, Harry Roque. Antayin mo lang. Nagsinungaling pa siya sa balita. Alam mo, Harry Roque, nagkapanot-panot ka ng animal ka, nagkanana-nana na yung tuhod mo, nagkasugat-sugat na yung labi mo, sinungaling ka pa rin. Well, it's still pending. I had my initial interview. They tell me that there's going to be a second interview. So, nagka-initial interview na po kayo. And then after the second interview, is that it? That's done? Yes, there's going to be a decision. And How what's the soon is that timetable, sir? kaya, attorney? Ma'am Ami? Again? How soon kaya yon yung timeline niya? Normally, Well, they told me that there's going to be a second interview panel. So I don't think any decision is forthcoming in the near future until after the second interview. Patay. pero your passport has been cancelled, no? I don't think so. I just confirmed that my passport is still valid because Di ba? Ayan na naman, nagsinungaling ka na naman, Harry Roque, putang ina mo ka. Nagkabulok-bulok ng kanana-nana na yung tuhod mo, sinungaling ka pa rin. I don't think so daw na block ang kanyang passport. Putang ina mo ka. Anong gusto mo mangyari? Dalawa identity mo? Isang mataba, isang payat? filed a motion for reconsideration, that I cannot be a fugitive from justice given that I have invoked my right to seek asylum and it's in the UDHR, Universal Declaration of Human Rights. Invoke my rights to seek asylum. Dininay ka na nga dyan sa Dutch Netherlands, dininay ka na nga.
Kasi nga, hindi ka talaga pwedeng tanggapin dyan kasi nasa protocol ng Europa, kung anong unang bansa na nilapagan mo, doon ka mag-file ng asylum or mag-seek ng asylum. Eh, ang problema, nilabag mo yung rule nila eh. Doon ka sa Netherlands nag-file ng asylum, sa Vienna, Austria ka lumapag. Yan ang mahirap sa inyo, hindi kayo sumusunod. Di ba? Tapos sasabihin, magsisinungaling ka pa ngayon na, tawag dito, meron kang passport at hindi na black. Ang ina mo ka, buti nga may mga Pilipinong tumulong sa'yo dyan, kakamping pa. Diba? O, kung hindi ka tinulungan yan, bulok ka ngayon, doon ka sa kalsada, naghihila-hila ng maleta. One has a right to seek asylum. So you're free to move around Europe sa ngayon? I'm free Or to move anywhere? around. I'm free to move around eh. Hindi ka nga makalipad ng Germany or saang lugar. Hanggang sa Vienna ka nga lang pabalik-balik. Alam mo, Harry Roque, napakasinungaling mo talagang putang ina ka. Kailan ka kaya mamatay, hayop ka? Diba? Free to move around. Hindi ka nga makalipad-lipad eh. Hindi ka nga makakuha ng hotel eh. Tang-inang yan. Napakasinungaling mo talaga. Mamamatay ka na nga lang kasi bulok na yung tuhod mo. Animal ka. Yes. And even the red alert notice, no? They attempted, but I think I frustrated them. I got an answer from the Interpol that they have accepted my... Sabi niya chinek na daw niya sa mga Vienna, sa Austria police kung nasa red notice siya. Do you think, mga kababayan, itatanong ni Harry Roque yan sa mga pulis? Hindi tanga si Harry Roque na magtanong sa pulis na siya ba ay nasa listahan ng red notice. Di putang ina, hinold siya ngayon. Sige nga, sinong tanga, mga kababayan, na alam mong blacklisted ang passport mo, tapos itatanong mo, di ba? Itatanong mo ngayon sa mga pulis kung nandyan ka ba? Kasali ka ba sa red notice? Putang ina mo, hindi na-hold ka. O, bakit ka magtatanong na kasali ka sa red notice? May ginawa ka bang krimen? May ginawa ka bang ganito? Tanga-tanga lang, di ba? O, mga kababayan, maniniwala ka? Maniniwala kayo? Maniniwala kayo sa katangahan ni Harry Roque? Ikaw, tanungin kita, mga kababayan, nasa Hong Kong ka, nasa Japan ka, Singapore, Thailand, o saang bansa ka, or Dubai. Tatanungin mo sa pulis na, sir, my name is already in the list of red notice. Di malamang sa malamang ihuhold ka nila. Ba't ka nagtatanong? Di ba? So, ibig sabihin, guilty ka na. Nandun ka na eh. Di ba? Mahuhold ang labas mo dyan. Ihuhold ka. Tangina, Harry Roque, gagawin mo pang tanga yung mga Pilipino. Ikaw, itanong mo yung sarili mo kung kasali ka sa red notice. Putang ina mo. Petition to delist me on the basis that as an asylum seeker, EU regulations prohibit that I be put in the alert notice. I know that you filed an opposition to that Interpol red notice, but when you say it was accepted, does that mean they merely accepted the opposition, or they decided, okay, you're right? Which one is it? They accepted the opposition and asked that I submit English translations of proof that I have sought asylum in both the Netherlands and in Austria. Okay, so pending a decision. Ayan na, nagsinungaling na naman siya. Nagpasa daw siya in English translation, tapos nag-apply daw siya ng asylum, Netherlands and Austria. Ayan na naman tayo, Harry Roque. Di ba lawyer ka ng ICC? Di ba alam mo ang batas dyan sa Europa? Niluloko mo na naman yung taong bayan. Papaniwalain mo na naman na nag-file ka ng asylum sa Netherlands at sa Austria. Ang nasa protocol nga, kung anong bansa ang unang nilapagan mo, doon ka lang pwedeng mag-apply. Hindi na pwede sa iba. Kasi kung mag-jump ka ng another country, pag na-reject ka doon, automatic reject ka na lahat. Putang ina talaga, Harry Roque. Yeah? Parang lang yan sa madalian. Ang pwedeng lugar na pag-UC-han ay isang lugar lang. Kung mag-UC ka sa hindi UC area, huhulihin ka. Ganun yun. Ang utos, doon ka mag-UC sa UC area. Ba't nag-UC ka doon sa harapan ng mall? Di dampot ka, kulong ka diretso. Yeah? Ganun yan, mga kababayan, napakasimpleng instruction lang yan Saan ka unang lumapag, doon ka mag-file ng asylum. Kung mag-jump ka ng ibang bansa, dapat doon ka lumapag. Di ba? Yan ang problema kay Harry Roque. Napakasinungaling, mga kababayan. Nagkapanot-panot na siya Pa-check po in Austria, Roque asylum request. Ay nako, mga kababayan. Doon.
They haven't decided on Anyway, it. but so far, I have confirmed, I have conferred regularly with Austrian authorities that I have not in the red alert notice. Diba? Kinonfirm na daw niya sa Austria Authority na wala daw siya sa Interpol Red Notice. Putang ina, Roque. Sinong magtatanong? Ha? Sinong magtatanong na, oh sir, nandyan ba ako sa listahan ng Red Notice? Malamang paghihinalaan ka ngayon ng mga pulis doon na, bakit nagtanong ka? So ibig sabihin may krimen kang ginawa? Ihuhold ka! Diba? Alam mo, gagawin mong tanga ang Pilipino, Harry Roque. Ikaw lang yung abogadong tanga. Diba? Sabagay, DDS ka nga naman. Hindi na ako nagtaka. Kapag DDS, tanga. Alam nyo, ang daming sabit ni Harry Roque. Sabi nga ni Sal Panelo, alam mo, sa totoo lang, kaya pinaghinalaan ka ng tao na guilty kasi ayaw mo umuwi eh. Kung alam mo sa sarili mong wala kang kasalanan, harapin mo. Umuwi ka, harapin mo yung kaso mo. So, ibig sabihin, hindi ka umuwi, ayaw mong harapin, may kasalanan ka nga talaga. Diba? Tapos sabi nga ni Sal Panelo, hindi ko nga yan kilala. Sino ba yan? Yeah? So that's already formal, sir? That's already formal that you are already delisted from the red notice? I don't know if I'm delisted, but I can confirm I am not in the red alert notice. I can confirm daw na wala daw siya sa alert red notice. Putang ina, napakasinungaling mo, Harry Roque. Ay, Diyos ko naman. Kaya nga nabulok na yung tuhod mo, animal ka eh. Kawawa ang mga tumulong kay Harry Roque, madadamay lang. At totoo yan, sa totoo lang. Ako po'y nananawagan ulit sa mga tumulong kay Harry Roque, mag-ingat-ingat kayo. Kasi yan sa sinabi ni Harry Roque at kasinungalingan niya, hindi kayo kayang tulungan yan. Yung sarili nga niya, hindi niya matulong-tulungan. Do you think pag nasa red notice na yan, pag inaristo yan, madadamay kayo dyan? Bakit niyo pinapatira yan? Kasi i-check yung identity nyo eh, Filipino kayo. Imposibleng hindi nyo alam na si Harry Roque ay nasa red notice. Alam nyo, ito kwento ko sa inyo. Alam nyo ba, kapag merong mga addict, no, nagsasyabo sa isang lugar. Ngayon, yung mga addict na nagsasyabo na yon, ni-raid ng pulis. Ni-raid ng pulis. Alam nyo ba na kung meron mang malapit doon sa pinangyarihang pag-raid, 5 meters away, damay. Pati yung may-ari ng building, yung bahay, damay. So, paano pa kapag si Harry Roque ay inaristo ng Interpol? Do you think hindi kayo madadamay? Sabi ko nga sa inyo, bitawan nyo na yun, patulugin nyo sa kalsada yan eh. Diba? Madadamay talaga kayo. Maniwala kayo sa akin. Naku, okay lang sana kung citizen kayo dyan. Paano kung mga OFW lang din kayo, tapos nagkataon lang na nangupahan kayo ng bahay, kaya may natirahan kayo. Paano kung hindi kayo citizen dyan? Kahit nga citizen kayo, magkakaroon kayo ng record niyan eh. Maguguhitan kayo dyan eh. Diba? Oo, walang pinag-iwan yan sa bumili ka ng nakaw. Diba? Damay ka pag hinuli ka. Totoo yan, Sir Celso Pineda. Ganito, bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, itong cellphone ko, ninakaw. Bininta dun sa tindahan. Ngayon, yung tindahan na bumili at na-trace ang GPS ng cellphone ko, pati ikaw, dawit ka. Naalala ninyo yung sinulog sa Cebu? Maraming cellphone ang inisnatch, bininta nila doon sa Leon Kilat Street. Kawawa yung tindahang bumili, nadadawit, napasara, nakulong pa ang tindero. Yung may-ari ng tindahan. Diba? Ganun yung isipin ninyo. Sabi ni Sir Henry, principle of conspiracy yan. Diba? Ay, nako. Napaka-stricto talaga, diba, Ma'am Star Barrett, dyan sa Europe. Stricto yan. Kaya nga, minsan sa Europe maraming TNT dyan. Huwag ka lang makipag-away, huwag ka lang gumawa ng krimen, hindi ka mahuli. Pero, kapag gumawa ka ng krimen at nahuli ka, patay ka. Diba? So, yun po yun, mga kababayan. Yun po yun, yung ating reaksyon, no? Patungkol dito kay Harry Roque. Wala talagang kwenta ang batas sa Pilipinas.
Wala talaga, Diyos ko po. Paano ba naman yung mga mambabatas, isa din sa lumabag sa batas, di ba? Sana nga baguhin na talaga yung ating konstitusyon, mga kababayan. Hanggat hindi binago ang konstitusyon at hindi tayo magbago sa mga sarili natin or disiplinahin ang ating sarili, hindi tayo uunlad. Ako, sa totoo lang, ang pinaka nagustuhan ko talaga Singapore. Napakagaling ng batas sa Singapore. Super duper. Alam nyo ba, nung nasa Singapore kami, nagkagulo kami magkakasamang vlogger, nireport ko lang. Pumunta ako ng Philippine Embassy. Maya-maya, ang sabi ng pulis sa akin, bumalik ka dito, puntahan natin ang nireport mo. Pag hindi ka bumalik sa oras na to, cancel ang schedule mo. May oras kasi doon. On time. Halimbawa, umaga, alas 9 ka, nag-report. Kailangan alas 12 sarado nandun ka. Pag hindi ka dumating ng alas 12, cancel yung report mo. 'Di ba? Ganun po, mga kababayan. Ako kasi yung ni-report ko, naawa ako Ang dami pa naman anak, puro panganay. 'Di ba? Kung pinatuloy ko din, kulong siya doon, bitay pa siya. 'Di ba? Gulo. Kaya hindi ko na pinatuloy. Naawa ako, kapwa Pilipino ko lang din naman. Pero hindi ako tanga katulad nila. 'Di ba? So, yun lang, mga kababayan, yung ating reaksyon sa mga content na yan at sa mga balitang yan. So, mga kababayan, maraming salamat po.